Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Nabuhay na naman ka-coffee ha. Itong issue dyan po sa Davao. Meron daw pong sindikato. May sindikato daw po dyan sa Davao. At nako, kinakalampag na naman sila dito ni Trillanes. Actually, hindi naman ito yung first time na napag-usapan itong sindikato dyan sa Davao. Noong 2019, tremending din yan ka-coffee at nai-involve itong pamilya Duterte dito sa malaking sindikato na ito kasi napakalaki ka-coffee nitong halaga na ipinagbabawal na gamot na naipupuslit dito sa Pilipinas at malinaw na merong may basbas dyan at malinaw na merong mga sabuatan dyan kaya nangyayari yung mga yan. Meron talagang kumikita dyan at ayan, muling nabuhay si Trillanes at kinalampag na naman po itong pamilya Duterte. Actually, kung ako si Duterte, ang iisipin ko dito lagi, yan na naman si Trillanes, ginugulo na naman tayo. Ayaw na naman tayong patahimikin. In fact, nagsumagot na dito ka-coffee si Paulo Duterte, no? Kasi siya yung bago sa sinampahan na naman ng kaso ni Trillanes. At ang sabi ni Paulo Duterte, trililing. May sapak daw itong si Trillanes. Pero may sapak man o wala, abay stress ang ibinibigay dito ni Trillanes. Kahit papano, syempre, kapag nag-file ng kaso yan, medyo problema sa kampo ng mga Duterte yan. Kailangan nila paghandaan yan Kailangan nila sagutin yan. Kailangan nila mag-effort, mag-exert ng time, mag-exert ng magagaling na abogado, humanap ng magagaling na abogado para ipagtanggol sila. Kasi mamaya, malusutan sila sa korte, mabilanggo sila. Malaking problema yan ka-coffee ha, para sa kampo ng mga Duterte. Sige, bago tayo pumunta doon sa sagot ng mga Duterte, dito muna tayo sa kaso na isinampa ni Trillanes. Ayan ka-coffee, humi-headline na naman yan ka-coffee ngayong hapon ha. Kaliwat kanan yung headline na naman itong si Trillanes. Trillanes files smuggling graft traps versus Pulong Duterte. Si Mans Carpio, asawa ni ka-coffee ha, ni Inday Sara Duterte. At ganoon din po si Faeldon. Ayan, kung natatandaan nyo pa si Faeldon, taga Bureau of Customs ito noon, no? Former Senator Antonio Trillanes IV on Wednesday filed drug smuggling and graft complaints against Davao Representative Paulo Duterte. Ang abogado na si Mans Carpio and former Customs Commissioner Nicanor Faeldon, among others, over 6.4 billion pesos na shabu-shabu shipment that was seized in 2017. Malaking halaga ito ha. 6.4. Actually ka-coffee, kung ordinaryong tao ka lang naman, kung wala kang connection sa gobyerno that time, no, may papel kasi ang gobyerno dyan noong 2017 itong napakalaking shipment. Kasi kung wala kang connection sa gobyerno, hindi naman lulusot yan. Ganyang kalaki. Yes, nasa bat yan, pero it was not the first time na ginawa nila yan. Maraming beses nilang ginawa yan. Nagkataon lang na timing yan ito. Kasi hindi naman maglalakas ang loob itong mag-i-import o itong nag-export itong ipinagbabawal na gamot na walang sasalo sa kanya pagdating ng Pilipinas. Definitely may sasalo yan. May nagbigay ng basbas yan. O sige, go na. Yun na lang. Hindi lahat nabigyan. Yung iba ayaw din magpabayad at kaya nasa kote sila dito. In an interview after filing at the Department of Justice, Trillanes said they gathered documentary and testimonial evidence from a Senate inquiry in 2017. Ayan, nakahanap daw po sila ng ebidensya. Actually, itong si Trillanes, tahimik lang ito Pag lumabas sa media, may bago na naman siyang mga may kinakasuhan o kung ano naman. Laging headline lagi itong si Trillanes Pang ilang beses siya na to At ngayon, lumalabas na itong mga paghihiganti ba ito? Balik niya ba ito sa mga Duterte? Dahil matalik na kaibigan niya ito Itong mga Duterte, nung panahon ng administrasyon ni tatay niya, no? Tatay ni Sara Duterte, ito si Digong. Ganito yung naging sistema, sabi ni Trillanes ha. Ang pinaka hepe daw dito, pinaka drug lord daw dito ay si Charlie Tan. Natatandaan niyo yung pangalan ka-coffee. Itong si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareho sila ng triad. Tapos ang nagiging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio, sabi ni Trillanes. Ito may mga detalye na ibinibigay dito si Trillanes ha. Pero malinaw na pinapangalanan niya dito, yung si Mans Carpio at yung si Pulong Duterte, yan yung mga protector. Ang argumento niya dyan dahil panahon ng tatay panahon ng presidente ni Tatay Digong, hindi nila maano yan. Hindi nila hindi nila maaapiyan o hindi nila basta-basta masisilip yan. Siyempre tatay ang presidente. Yan kanilang argumento dyan. Tapos na ang naging facilitator naman
Tapos, ang mga naging facilitator naman nito, na naipasok ito ay naipuslit palabas ng customs ay sila file doon. At iba naman ay na-mention doon sa kaso. Malinaw naman ka-coffee na meron talagang nagprotekta dyan. May naging sabuatan dyan kaya nakalulusot yan yung ganyang napakalaking halaga ng ipinagbabawal na gamot. Itong si Paulo Duterte ka-coffee, nagsalita na siya. Sinagot niya na itong kaso na isinampa ni Trillanes. At sabi niya, Paulo Duterte, nasa headline ka-coffee ng Manila Bulletin, Paulo Duterte responds to Trillanes, drug raps, I am innocent. Naninindigan naman si Paulo Duterte dito na wala siyang kinalaman at innocent siya dito sa isinampang kaso sa kanya ni Trillanes. Pero syempre, korte naman na magdedetermine dyan kung sino talaga yung inosente at kung sino yung hindi. Which is sabi ng kampo ni Duterte, pabor sa kanila yan na sinampahan sila ng kaso para mapag-usapan niya sa proper court, no? At hindi sa Facebook at hindi yung trial by publicity. Yan naman yung ini-insist dito ng kampo ni Duterte. Pero ano man ang mangyari dyan, lamang pa rin si Trillanes dyan. Kasi nakapagsampa siya ng kaso di ba? Matalo man siya, na-stress niya itong kampo ng mga Duterte. Pero sabi ng kampo ng mga Duterte, hindi, sinampahan din naman yan ng kasong libelo. O hinihintay pa rin dyan ka-coffee kung ano nangyari dyan sa kasong libel na yan. Anyway, sige, basahin muna natin ka-coffee itong balita nito ng Manila Bulletin. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte has responded with what can be charitably described as choice words to former Senator Antonio Sani Trillanes IV after the latter filed 6.4 billion pesos drug smuggling charge against him. Medyo mabigat-bigat kasi ka-coffee itong kaso na ito, no? Sabi niya, and I quote, I welcome Antonio Trillanes' plan to file a drug smuggling case against me. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin. Sundalong kanin daw ka-coffee itong si Trillanes. Kapag sinabi mong sundalong kanin, ibutaw, no? Kumbaga walang kwenta. Yan, mga sabaw ba? Ampaw. Yan, sundalong kanin yan. Yan yung naging pahayag dito ni Paulo Duterte. Ngayon lang yan, ka-coffee ha. July 31, ngayong araw po ng Miyerkules. Trillanes is a former Philippine Navy lieutenant. He is a leader of the Magdalo Group. Ang sabi naman ng iba, mga netizens dyan, paano naging sundalong kanin yan? Leader nga ng Magdalo yan. Ano ba yung nagawa ng Magdalo, no? So yan din naman ang mga puna ka-coffee ng mga netizens dyan. This move will allow us to address these accusations through the proper legal channels, ensuring that the truth will prevail. Sabi ni Representative Duterte, ang anak po yan ni Tatay Digong, the best president ever. I have always maintained my innocence. Yan naman ang ginigit niya dyan. Wala akong kinalaman dyan. Inosente ako dyan. And I am confident that the judicial process will clear my name. It is important to rely on our legal institutions rather than resorting to trial by publicity or baseless allegations. Dagdag pa po dito ni Paulo Duterte. Kung babalikan natin ka-coffee, itong issue na ito noong September 2017, humi-headline yan. Kasi na-mention doon sa kaso ni Trillanes itong Charlie Tan, di ba? Sino ba si Charlie Tan? At ano yung kaugnayan ni Charlie Tan dito kay Paulo Duterte? Kasi yan yung yan yung pinaka nagli-link dito kay Paulo Duterte at kay Charlie Tan at dito sa mga allegedly illegal activities. Sa headline na ito, na-publish po ito September 7, 2017 pa ha. Sabi po ni Paulo Duterte, Charlie Tan only a friend. Kaibigan niya lang daw po yan at drinking buddy niya. Hanggang doon lang ba? Baka may may beyond that relationship pa. Hindi natin alam, no? Kasi siya naman nagsasabi niyan. Davao City Vice Mayor that time, Vice Mayor pa siya noon itong si Paulo Duterte confirmed Thursday that businessman Charlie Tan is his friend and drinking buddy. Kumbaga, beshi-beshi ba? Friend and drinking buddy niya. Itong Charlie Tan, ito yung nalilink doon sa mga allegedly illegal activities. Tan was named by Senator Panfilo Lacson. Hindi lang si Trillanes yung maingay noon Itong si Panfilo Lacson din sa kanyang privileged speech, pinangalanan niya si Tan bilang one of the bribe givers or players in the so-called Davao Group, syndicate allegedly operating in the Bureau of Customs. Kumbaga, tagabigay ng suhol
itong si Charlie Tan. Mapera. Siya tagabigay ng suhol eh. Sabi ni Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech yan. Photos of Duterte and Tan, an alleged smuggler, have recently circulated online. Included in a batch of photos is of him and Duterte beside each other allegedly in one of their travels to China. So na talaga, yung kanilang ties sa China, hindi natin alam kung favorite country nila ang China, pero allegedly, napapadalas yung punta dyan sa China. Ano ba yan? Dahil may kinukuha silang produkto dyan o kung ano man yan, hindi malinaw, no? Pero yung mga litrato nila, nakuha sa China. Duterte said Tan is a businessman based po dyan sa Davao City. Kaya close sila. Kasi dyan nakabase sa Davao no? Maraming Chinese dyan sa Davao Among the businesses he owned, he said, are a KTV bar. Yan, may KTV bar, inuman. A seafood business in Palawan and a piggery. Oy, farm. May babuyan. Parang may natatandaan ako, laking farm Si Alice Guo, dyan din yan, farm din yan, babuyan, manukan. Ito, may piggery din daw itong si Charlie Tan. Maganda palang negosyo sa mga Chinese yan, yung farm, Farm, piggery, yan, manukan. Minsan naman, nagiinuman kami. Kainuman ko po, he added, sabi ni Paulo Duterte. Meanwhile, Paulo Duterte refused to answer when asked if there is a possibility that Tan could be involved in 6.4 billion worth of shabu-shabu smuggled into the country from China. Sabi niya, Your Honor, I think Charlie Tan can best answer that question. So, hindi sinagot ni Paulo Duterte. Ano ba sagot dyan? Yes or no lang naman yan. Do you have any idea? Sabihin mo kung wala o hindi, di ba? Pero ang sagot dito ni Paulo Duterte sa naging pagdinig na yan, dyan sa Kongreso, ang tanongin nyo na lang si Charlie Tan. Pero we have to remember, we have to take note. Nung nangyayari po yan, presidente po yung tatay niya. Siyempre, iba na yung circumstances noon at iba yung magiging posibleng circumstances ngayon na hindi na presidente ang tatay niya. Tan is now facing a criminal complaint for violation of Section 4 o yung importation po of dangerous drugs of the Comprehensive Dangerous Drugs Act at the Department of Justice for allegedly facilitating the entry of shabu-shabu in the country from China. Biruin mo 6.4 billion galing sa China. Kasi that time, namamayagpag talaga ang China Kasi yan ang ipinagmamalaki nila Harry Roque That time, maraming investment daw galing China. Yun pala, ang investment, Pogo. Kung hindi Pogo, baka ito, ipinagbabawal na gamot. Ipinapasok dito sa Pilipinas. Yun yung ipinagmamalaki nila noon. Also facing the similar complaint are customs broker si Mark Taguba. Ayan, sikat na sikat din yan. Napakayaman itong customs broker na ito. Nung pagdinig na yan, naaalala ko. The owner of the warehouse where the shabu-shabu was found, si Chen Lu Jung alias Richard Chen and 6 others. Actually, marami ng mga nakasuhan dyan ka-coffee. Wala lang tayong ideya kung ano na nangyari sa mga kaso na yan. Pero nung i-final kasi ang cases na yan, kasagsagan pa yan ni Digong, panahon pa yan ni Duterte. Dati alam kung ano na nangyari dyan. Pero ngayon, mukhang napag-uusapan ulit, magkakaroon ulit ng pagdinig, which is tama lang din naman, may proper forum na yan, i-final na yan sa korte, magkaalaman na kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling. Diba? At kung sino yung may kasalanan, abay dapat siyang managot. Ito ang challenge kay Trillanes, make sure na matibay yung ebidensya mo. Kasi kailangan mong ma-establish dyan yung probable cause. Diba? Yung kailangan mo ma-convince yung mag-iimbestiga dyan na potentially may kaugnayan dyan si Paulo Duterte at yung iba niya pang sinampahan para ma-serve ng warrant of arrest yan at madinig, or else mababasura lang yung kaso na yan. Pero kahit ano pa man po ang maging desisyon, maging kahinatnan nitong kaso na to, matalo si Trillanes, manalo man siya, isang matibay dyan, ka-coffee, na-stress niya itong mga Duterte. Minamalas na talaga itong mga Duterte. Kaliwat kanan yung mga kaso Andiyan pa yung ICC at napakarami pang iba. O siya, anong say ninyo dyan ka-coffee? I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please make sure kayo po ay naka-follow. Please like and follow. Kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po ang subscribe yan. Nandiyan dyan ka-coffee. Click nyo lang po yung subscribe. At hindi pa nakapag-like ng video na ito, i-like nyo lang po ka-coffee dyan sa baba para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.